Karangkada, live traffic update muna tayo mula dyan sa feed ng MMDA Metro Base. Unahin natin ang situation dyan sa may EDSA Corner Aurora. Ang nasa left side nyo, ang nakita nyo mabigat, ang daloy ng trapiko ngayon, yan yung galing ng Manila. Dumaan siya ng Aurora Boulevard at papunta yan ng Antipolo at Marikina area. Mabigat ang daloy ng trapiko ngayon bukod kasi sa rush hour ay dahil madulas ang kalsada dahil umuulan. Samantala na sa right side ng inyong mga screens, medyo mabagal din ang daloy ngayon. Ito naman yung galing ng Marikina at papunta ng E. Rodriguez, papunta ng Santa Mesa at papunta ng Manila area. Samantala, ito naman ang sitwasyon dyan sa may EDSA Santolan. Ito yung sa labas ng Camp Crame. Unahin natin yung nasa left side. Yan yung papunta ng Mandaluyong at Makati area. Kita nyo naman na medyo may build-up yung nanggagaling dun sa Santolan flyover. Yan yung mga galing ng Quezon City at Cubao area. Babagal din ang daloy ng mga sakyan kasi nga umulan at madulas ang kalsada. Samantala na sa right side, yan naman yung galing ng Makati, Mandaluyong at papunta ng Quezon City at Camanava area. June 30, 2025, Lunes, may rollback bukas. Pero bitin ba ang ibababa sa presyo ng petrolyo kumpara sa laki ng itinaas nito noong nakaraang linggo? Dito sa Arangkada Balita, hindi kayo mabibitin sa mga balita at impormasyon na dapat nyong malaman. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Nina Corpus. Bawat komento, pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kaagapin nyo kami sa mga usaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM Radyo Patrol sa East 30, 92.3 FM Radio Manila at lahat ng FMR stations sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV, Channel 31. Ako, si Jack Batallones. Ito ang Arangkada Balita. Motorsiklong paliko, nasalpok ng parating na truck. Rider patay. Dalawa niyang angkas, sugatan. Ambulansyang maghahatid sana ng pasyente, tumagilid at bumangga sa poste. 4 na oil companies magbibigay ng piso kada litrong diskwento sa mga tsuper. Presyo ng petrolyo, may tapyas din simula bukas. At lungsod ng Tacloban, nagningning sa pagdiriwang ng Sangyaw Parade of Lights. Tumilapon at nasagasaan ang 3 magkakaangkas matapos mabangga ng truck ang kanilang motorsiklo. May report si FMR News Iligan City Correspondent Jam Nueva. Masdan ang motorsiklo na nasa gawing kanan ng video. Paglagpas ng kasabay nitong truck, unti-unti itong lumiko papunta sa kabilang lane ng kalsada. Mag-aalauna ng madaling araw nitong Sabado sa Barangay Santa Filomena, Iligan City. Dito na nabulaga ang paparating na truck at dire-diretsyong nasalpok ang motorsiklo. Sa lakas ng impact, tumilapon sa kalsada ang 3 sakay ng motorsiklo. Ang truck naman nagtuloy-tuloy kaya nasagasaan at nakaladkad pa ang mga biktima. Dead on the spot ang rider, sugatan naman ang 2 pa niyang angkas. Galing ang truck sa Zamboanga del Sur at papunta ng Cagayan de Oro. For the year 2025, January to date, it was categorized into 3 cases, as I've said. It is reckless imprudence, damage to property, reckless imprudence resulting to homicide, and reckless imprudence resulting to physical injury. Damage to property, we have 668 cases resulting to homicide. Ibig po sabihin is yung victim is namatay, is may 14 tayo, at saka yung resulting to physical injuries or may mga injuries obtained lang during the incident, or we have 318. We have 1,000 overall cases resulting road crash incident of Iligan. Sa huli, nagkaaregluhan din ang magkabilang panig na sangkot sa insidente. Jam Nueva, umaarangkada sa pagbabalita. Himalang nakaligtas sa mga sakay ng isang ambulansya matapos itong tumagilid sa kalsada, sumalpok sa poste at tumama sa isang nakaparadang motor sa Surigao City. Yan ang umarangkadang balita ni FMR News Surigao Correspondent Reynaldo Bernades.
Kita sa video ang mabilis na takbo ng isang ambulansya sa National Highway ng Barangay Bonifacio sa Regal City nang bigla na lang itong tumagil sa kasumalpok sa poste at nakapara ng motor. 3 ang sakay nito, kabilang ang isang pasyente. Napatid na pag-ari ng bayan ng Santiago, Agusan del Norte ang ambulansya. Doon akong kalidin, sir, mga nalagpot, pag-impak sa ban dito sa poste. Ako sa sulod, nagawa siya, sir, nakuha siya nalusot siya dito sa bintana, sa luyok ang sa amin, sir, sa nilusot. Sa inisyal na investigasyon ng PNP Traffic Division, maghahatid sana ng pasyente ang ambulansya mula sa Santiago, Agusan del Norte papuntang sa Regal City. Pagdating sa Pro 4 ng Barangay Bonifacio, umiwas sa paparating na motor ang ambulansya. Pero dahil madulas ang daan, nagtuloy-tuloy ito, tumagilid at bumangga sa isang poste at motorsiklo. Agad dinala ang 3 sakay nito sa Caraga Regional Hospital. Nakalabas na ng pagamutan ng 3 kasama ang driver ng ambulansya na walang ganong galos sa katawan. Reynaldo Bernades umarangkada sa pagbabalita. Paalala po muli sa mga nagmomotor, magdoble ingat. Sa Cebu, patay ang isang 15 anyos na lalaki at kritikal ang kanyang kakambal matapos madisgrasya sa motor. Narito ang umaarangkadang balita ni FMR News Cebu correspondent Clark Pasuit. Dead on the spot ang isang minor de edad habang kritikal naman ang kanyang kapatid nang madisgrasya ang kanilang motorsiklo sa barangay Hinablan sa bayan ng Badyan sa Cebu. 15 anyos na kambal ang biktima na kinilalang sina alias Luke at Eugene. Base sa inisyal na investigasyon, binabaybay ng mga biktima ang highway mula sa bayan ng Alegria papunta sa bayan ng Badyan. Dahil sa bilis ng takbo, hindi na nakontrol ng driver ang motorsiklo at tumawid ito sa kabilang lane. Sumalpok ito sa kasalubong na sasakyan na minamaneho ni Joey Zamora. Sa lakas ng impact, tumalsik ang kambal mula sa motor. Pawang walang mga helmet ang biktima. Napuruhan si alias Luke at agad na binawian ng buhay habang kritikal naman at nasa ospital ang kanyang kambal na si alias Eugene. Maharap sa kasong reckless imprudence resulting to homicide, physical injuries and damage to property ang driver ng kotse. Clark Pasuit, umaarangkada sa pagbabalita. Iniutos ng National Police Commission ang agarang investigasyon sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Ayon kay NAPOLCOM Commissioner, Vice Chairperson at Executive Officer Attorney Rafael Calinisan, layo nito na malaman ang tunay na nangyari at kung sino-sino ang mga pulis sa sangkot. Dagdag pa ni Calinisan, posibleng masibak sa serbisyo ang mga pulis na mapapatunayang sangkot sa kaso. Tiniyak din niya na papatawan ng preventive suspension ang mga sangkot na pulis habang ongoing pa ang investigasyon. Sinimulan na ang diving operation sa Taal Lake. Ito ang panawagan sa pamahalaan ng mga kaanak ng mga nawawalang sabungero para mahanap ang kanilang mga labi. Pakiusap ng tiyuhin ng 2 sa mga sabungero, simulan na ang paghahanap ng technical divers sa Taal Lake kung saan itinapon ang katawan ng kanilang mga mahal sa buhay. Batay na rin sa salaysay ng isang witness. Nakiusap din sila na makipagtulungan na sa mga otoridad ang isang babaeng celebrity na iniuugnay sa pagkawala ng mga sabungero. Tiniyak ni Laurel, Batangas Mayor Lyndon Bruce na ligtas kainin ang mga nahuhuling isda sa Taal Lake. Ito'y sa harap ng pahayag ng isa sa mga witness na itinapol sa Taal Lake ang mga katawan ng ilang nawawalang sabungero. Ayon kay Mayor Bruce, taon 2020 or 2021 pa naiulat ang pagkawala ng ilang sabungero. Sabi ng alkalde, mula nang mapaulat ang pagtapon umano sa Taal Lake ng mga nawawalang sabungero, humina na ang bentahan ng isda doon. Isa ang Taal Lake sa mga nangungunang pinagkukunan ng tilapia at bangus ng Metro Manila at Calabarzon. At para pag-usapan ang issue tungkol sa investigasyon sa mga nawawalang sabungero, makakausap natin live via Zoom si Commissioner and Vice Chairperson ng National Police Commission, Attorney Rafael Calinisan. Magandang hapon po, Attorney Calinisan. Welcome po sa Arangkada Balita. Jack Batallones po at Nina Corpus. Boss Jack, Ma'am Nina, magandang hapon po. Nice to be in your program. Yes sir, salamat po. Finally, nabigyan nyo kami ng oras dito sa Arangkada Balita. Attorney, kamusta po yung investigation natin? Ano ho ba yung may development na po ba?
Una-una, baka lang maiba. Hindi pala Bruce ang pangalan ng mayor dyan. Okay. Bruce ang pangalan ng mayor Bruce sa pala. Laurel, Batangas. Actually, Kasi- inisip ko na na Bruce Kaya lang, Oo. sabi ko baka magkamali Kaya- ako. Kaya kinablan ako dahil taga dyan ako eh. Bruce Of all places in the world, of all places in the Philippines na saan mangyayari itong allegedly pagkawala ng mga sabongero, dyan pa mismo sa lugar ko sa Laurel, Batangas. So, it hits hard for me especially dahil Batanggenyo ko at taga dyan mismo ako. Kaya nga po, yung revelation po nitong whistleblower, ikinagulat niyo ho ba to? Dahil kasi 2021 nangyari, then eventually, nandyan pala, sinasabi niya sa Taal Lake, itinapon po. Paano niyo tinanggap yung balitang yan po? Bilang tiga Of course, Batangas po. hindi tayo masaya dahil nga taga dyan ako eh. So ngayon, apektado na yung mga livelihood ng mga tao dyan. Umaangal na rin si Mayor Bruce at siya nakita ko ibang news reports na mababa na ngayon at matumal ang bentahan ng isda dyan sa Laurel, Batangas. But of course, ito mga kuro-kuro pa lamang dahil ang investigasyon kasisimula pa lamang. Actually, kung isipin mo, matagal na talaga yung investigasyon na to 4 na taon na itong pinag-uusapan sa publiko. 4 na taon na rin yung investigasyon sa criminal aspects of the case. Pero to answer your question directly kanina, kakasimula pa lang nung investigation for the administrative aspect of the case. So ang Tagalog version niyan, yung criminal case, yun yung kulong. Ang iniimbestigahan natin dito sa National Police Commission yung fitness to remain in the police service. Napakahirap na assuming totoo yung mga alegasyon na ang mga pulis nito involved dun sa pagkakawala ng mga sabongero, they still remain to be policemen. Kung totoong kasama sila, dapat mawala na sila sa serbisyo. Ganun po, no? Ito pong sinasabi ninyong mahigit daw na 30 biktima na itinapon dyan sa Taal Lake. May info ba kayo na posibleng higit pa raw sa 30 ang mga sinasabing sabongero na tinapon po dyan? At sa ngayon po, meron ba kayong ebidensya na dyan tinapon? O ano po ba anong kutob ninyo? Una, wala ako sinasabi na kahit na anong figure. So hindi galing sa akin yung allegedly na 30. Ngayon ko lang narinig na na-attribute sa akin yan. I never said any figure. I will not impute any names. I will not give out any figure until and unless 2 things. 1, matapos na yung investigasyon ng National Police Commission. And 2, makawakan ko ang kahit na anong klaseng affidavit. On both grounds, wala pa akong finished investigation by the NAPOLCOM, and 2, wala pa hawak ng affidavit ni alias Totoy. To clarify also, hindi kami nahipagkompetensya sa investigasyon. We totally respect the investigations of the DOJ, the PNP, the NBI, or whatever law enforcement agency. Tayo mahipagtulungan sa lahat sa kanila. Ang importante lang, kailangan tayong magsimula kasi ang opisina na may hawak sa administration and control ng Philippine National Police ang National Police Commission. Siya ang pulis ng pulis, siya talaga ang bossing ng pulis as far as the Philippine Constitution is concerned. Ang pangit naman na alam na ng buong sambay ng Pilipino na di umano involved ang mga pulis dito tapos wala kaming ginagawa. So it is incumbent upon us to investigate. It's incumbent upon us to do something about it. Oo nga po din, attorney, actually yung sa tinanong kanina ni partner niya. Kasi ang alam ko, una naghahawak po nito ay DOJ. DOJ talaga yung nagsabi na yun nga, nasa 30. Actually, may sinasabi sila nga na figures is mas higit talaga, more than 30. Pero sa inyo po, attorney, may mga lumapit na po ba sa inyo na mga kaanak? Una, may mga initial na tayong information. Pero again, hindi ko mababanggit. Pero sabihin na lang natin to describe. Nakakalula yung impormasyon na alam ko at the very least, hindi pa siya verified. Pero sana hindi totoo. So we're looking into it. Doon sa aspetong mga kamag-anak, hindi pa rin sila lumalapit dito. Baka hindi pa naintindihan ng taong bayan yung opisina ng NAPOLCOM. Kasi totoo lang, awareness ng opisina is very low. Siguro sa tulong ng programa ninyo, maintindihan ng ordinaryong tao, ng taong bayan, ang importansya ng National Police Commission sa history ng bansa at sa mga galawan tungkol sa Philippine National Police. So yan, we will continue our investigation. We will keep you posted. Ngayon, wala pang significant on record na
masasabi nating resulta ng investigasyon, pero hindi tayo uurong, hindi tayo atras, wala tayong sasantuhin, kahit ano pang ranggo nila, kahit sino pa mga backer nila. Tuloy-tuloy ang investigasyon ng National Police Commission. Attorney, bukod po sa mga pulis na sinasabi nating sangkot dito sa kaso ng mga nawawalang sabungero, meron din po bang mga government officials na involved? I think nagsabi ang ibang mga elemento dito. I think the Secretary of Justice has been more candid about many other things. I will leave the disclosure of these things to them, even to the Chief PNP. It is not within my... I think it's more prudent for me to allow them to speak on this matter. Dun sa aspetong pulis, ayan, ibang usapan yan. Kapag meron tayong hawak, ako mismo magsasabi na ito na ang updates dito as far as the police is concerned. To clarify uli, Jack, Nina, yung mga listahan na mga di umano'y involved, pati to include yung celebrity di umano na hindi pa nagsasalita, yun sakop nung aspetong criminal probe. Yun yung inaatupag ngayon ng DOJ at ng PNP at ng NBI. Yung aspetong sino yung mga pulis na yan, ano yung involvement ng mga yan, though the PNP is very well into it, investigating it, lalong-lalo nang mas interesado dyan ang NAPOLCOM. Kasi isipin mo nga, malamang sa hindi, active pa yung mga pulis na yan. Oo nga po. At the only way and the best way to remove them and to remove them quickly without fear or favor yung NAPOLCOM. Oo nga. So dito talaga dapat ang bagsak ng investigasyon na yan. Yun nga, Attorney, actually nagulat nga ako nung nalaman ko nagbigay ng statement nga yung NAPOLCOM na usually kasi, di ba, dati pag gumagawa tayo ng story nun, yung NAPOLCOM usually pag mga internal investigation, di ba, tama po, Attorney, no? Yun yung dati, kaya nagulat ako, nag-ano na rin kayo ng investigation dito sa mga nawawalang sabungero kasi nga yung possibility na may mga police na involved, tama po, kaya po pumasok yung NAPOLCOM. Correct. Actually, yung pa isa kailangan talaga maintindihan ng tao na ito talaga this is the office. Wala nang ibang opisina sa buong gobyerno na talagang in charge sa administration at control ng PNP kundi NAPOLCOM. NAPOLCOM na talaga. Article 16, Section 6. Kahit na Republic Act 6975. Sa batas, konstitusyon, NAPOLCOM. So kung yung nakaraan medyo hindi gaanong sabihin na natin ine-exercise o hindi nalalaman ng taong bayan yung kapangyarihan ng NAPOLCOM, hindi tayo magdadalawang isip. That's why we ordered the motu proprio investigation right away. Responsibilidad natin yan, kasama sa sinumpaang tungkulin natin yan sa tao na gawin ang dapat gawin dito sa opisinang ito. At I have no business here kung ako yung matatakot sa mga taong di umano'y involved. We will just proceed, tamaan ang tamaan. Kung inosente sila, absueltuhin natin sila. Kung sila ay involved, today is their day of reckoning and we will move forward. So baka po yung iba pag nalaman nilang iniimbestigahan nyo sila ay biglang mawala or tumakas. Papaano po pag ganon? Let's just put it this way. We theoretically, though I don't have the formal list yet, I have informally the names already of certain individuals. Hindi sila makaka-retire. Hindi sila makaka-optional retire. The only way to escape quote-unquote liability as far as admin cases is concerned mag-retire ka . Opo. So, ayun. So, hindi natin papayagan na makapag-optional retirement ang mga ito para tumakas sa responsibilidad. They will face the music and let them air their side here. We will listen to them pero dapat nyong harapin ang dapat nyong harapin. Ilan po yan? Daig nyo pa ang interrogator at lawyer. Iba talaga kayo, Jack. Sinasamantala na mo namin, Attorney, na ano. Hindi, siya kumbaga yun, bodo sa tanong niya ilan yan. Sir, ganito, of course, without naming names, and I don't know kung kaya nyo pasagot na agad ngayon, no? Pero ito, yung nakikita nyo, mga binigay na names sa inyo, is ngayon active sila sa force? Sabihin na lang natin na it's a mix. Let me answer you siguro also in this way. The event or the incident happened roughly 4 years ago, thereabouts. So, ano bang lifespan ng police? Diba? Normally, they retire around the age of 56. So, 4 years, if they're capable of doing it, most likely they're still in the active service.
May balita po ba kayo or kailan po balak simulan itong diving operations para i-check yung Taal Lake para po sa mga nawawalang sabungero? Knowing si General Torre, baka siya pa yung manguna mag-dive dyan eh. He's a very action-oriented person. They would do it the soonest possible time. But from what I've gathered, mukhang kailangan ng technical divers. And I think we will need assistance from all of government, the whole of government, so Coast Guard or other technical divers. Kasi medyo malalim yata ang Taal Lake. Hindi kakayanin ng ordinaryong diver lang ng kahit anong ahensya. Okay, naku, maraming salamat again, Attorney Kalinisan, na binigay niyong oras dito sa Arangkada Balita. Sana next time, sir, pag may update, ay tawag ulit kami sa inyo, sir. Opo, isasama ko si Mayor Bruce. Ay, sorry po. Dyan sa, Nakita ko, sir, yung maskara sa likod niyo, kaya Bruce ang sinabi ko. Yung sa maskara sa likod niyo, sir. Si Bruce Wayne. Bruce Sir. Wayne. Sir, salamat ulit, ha. At least, I think, it's a trying time for us Filipinos. Masyado na tayo nag-antay ng pagkatagal-tagal para sa hustisya sa insidenteng ito. Kung ano mako-contribute ng National Police Commission sa paglutas ng kasong ito at sa pagtindig sa dapat tindigan, gagawin namin. Okay, naku, maraming salamat po, Attorney Kalinisan. Mabuhay po kayo. At ingat po, sir. Maraming salamat po. Okay, sir. Inihayag ng Manila Regional Trial Court Branch 34 na walang dudang Chinese si Alice Guo at itinuturing na walang bisa ang kanyang pagka-alkalde. Napatunayang walang karapatang manungkulan si Alice Leal Guo bilang mayor ng Bamban, Tarlac dahil sa simula pa lamang ay hindi na siya kwalipikado. Binigyan ng malaking timbang ng korte ang dalawang pangunahing ebidensya ng pamahalaan. Una, walang kahit isang tala ng kapanganakan, kamatayan o kasal na ipinapalagay na magulang ni Alice Guo. At ikalawa, ang opinyon ng isang fingerprint expert na tumutugma ang fingerprint ni Alice Guo sa Chinese na si Guo Huaping. Pabor ang karamihan sa mga Pilipino sa muling pagsanib ng Pilipinas sa International Criminal Court. Ayon sa pinakabagong survey ng Okta Research, sa tugon ng masa nationwide survey na isinagawa mula April 20 hanggang 24, 57% ng mga Pilipino ang nais na umanib muli ang bansa sa ICC. 37% naman ang tutol at 6% ang hindi pa tiyak ang posisyon. Malakas ang suporta para sa muling pag-anib ng ICC sa karamihan ng rehiyon sa bansa. Sa resulta ng survey sa Metro Manila, Balance Luzon at Visayas, hindi bababa sa 60% ang mga tumugon ang pabor ang sa hakbang, habang 30% lang ang pumabor sa Mindanao at 66% ang tumutol. Ang pinakamataas na antas ng pagtutol sa lahat ng rehiyon. Sa kabila nito, nananatiling matatag ang suporta sa muling pag-anib sa ICC sa iba't ibang antas ng lipunan at age group ayon sa survey. At para pag-usapan ang resulta ng tugon ng masa survey, makakausap natin live via Zoom si Okta Research President Ranjit Rai. Magandang hapon po, Ginoong Rai. Welcome po ulit sa Arangkada Balita. Jack Batallones po at Linya Corpus. Hi, good evening sa inyo at sa lahat na nanonood sa atin. Yes, Professor Ranjit, again, thank you po sa time na binigay niyo. Sir, paano niyo isinagawa? Bagong-bago tong survey na to, no? Kailan niyo po isinagawa and paano po yung naging natin? Yung paano natin isinagawa tong survey? Okay, so face-to-face interviews noong April 20 to 24, first quarter ng ating taon, nagsagawa kami ng pag-aaral tungkol sa awareness ng mga kababayan natin sa ICC. 1,200 respondents nationwide, plus minus 3% no margin of error. This was a nationwide survey, and yun nga, yung tatlong bagay, no, or at least dalawang bagay na lumalabas sa survey. Number one, strong ang public awareness tungkol sa ICC, no. Tanda natin, ito simpleng paraan ginawa namin simple ang paraan para maintindihan ng mga kababayan natin. Tinanong lang namin kung meron kayo narinig, nabasa, na nakita, no, sa maraming social media o sa television tungkol sa issue ng International Criminal Court, yung ICC.
ang lumalabas 85% na ating mga kababayan aware tungkol sa issue. Okay? Okay. Now, ang second major finding is that majority of Filipinos o nakakarami mga kababayan natin ang sumusuporta sa pag-rejoin ng ICC. 57% po yan. Okay? Tapos yung opposed, 37%, gaya ng nasabi nyo na. So, ang anong pinapakita nito, no? Malakas ang public opinion tungkol sa, or may strong national support para sa pagbabalik natin sa ICC. No? Kaya ang intindi ng mga kababayan natin, kasama yan sa isang kasunduan yung Rome Statute. Marami sa ating kababayan sigurado hindi alam kung ano yung Rome Statute, no? Isang kasunduan yan, no, na pinasok natin. Yan yung mother document na or mother agreement, no? Na kung saan kailangan tayo bumalik ulit doon para makapasok tayo ulit or maging member tayo ulit ng International Criminal Court. Pero ang International Criminal Court na mas maraming awareness tungkol dyan kaysa sa Rome Statute. Kaya ginamit namin siya sa tanong. So habang tinatanong namin, gumawa kami ng explanatory note tungkol sa ano bang ICC. Tapos tinanong namin based on what you heard about the ICC, gusto niyo bang bumalik tayo sa ICC? So ang sagot nga 57%. So yan yung implikasyon ng aming pag-aaral. Nilabas namin to kasi natapos lang namin yung processing niya just a week ago, and so we decided to release it. Lalo na kasi pinag-uusapan siya ngayon. Oo. Well, 57%, kumbaga, parang halos 50-50 pa rin ba kung titingnan mo, hindi overwhelming majority. Ano po ba ang nakikita ninyong dahilan dito at bakit meron pa rin, malaki pa rin yung porsyento, 37%, as I saw in the numbers po, no, ang hindi sang-ayon dito? Well, actually, 57% is still majority of our respondents. 37% is huge, no? But it's not an overwhelming number. And much of the dissent against the rejoining sa ICC, makikita natin sa Mindanao. Yes. Although mataas ang awareness sa kanya, mas konti ang pabor na bumalik tayo sa ICC. So actually the better question is ano yung implikasyon ng pagbabalik natin, 'di ba, sa ICC? Kasi itong isang pwedeng maging SONA issue ng president. Yes. Kasi it's a statement. It's not about it's not just about the trial of President Duterte. Syempre ang pagbalik natin sa Rome Statute, ang pagsanib ulit natin sa ICC, ang laki ng legal, moral and political implications, no? 'Di ba? Number one, syempre pag bumalik tayo at nagbabalik ang presidenteng bumalik, syempre pinapakita natin sa buong mundo na ni-reinforce natin yung commitment natin sa human rights at saka rule of law, 'di ba? Siguro sa simpleng salita, ang pagbabalik natin sa ICC magpapakita na seryoso ang ating bansa sa pagtatanggol ng karapatang pantao at ang papatupad ng batas, no, rule of law. It reinforces our strong position on human rights protection and the rule of law. And tanda natin na pag bumalik tayo sa ICC, affirm natin or mag-accede tayo ulit sa Rome Statute or sumali tayo sa rehimen na yan, ang human rights institutions na yan, dagdag protection yan. Okay, sa atin mga kababayan, kapag kunyari, gaya nangyayari nung time ng Duterte administration, hindi kaya ng local courts tugunan ang mga human rights needs, no, ng mga ating kababayan. Lalo na sa mga malalaking klaseng krimen, gaya ng crimes against humanity at saka genocide. Yan yung mga malalaking, matitinding klaseng krimen yan Ngayon, kung hindi kaya ng local courts na dahil sa political pressure, dahil tinatakot sila, pwedeng na ngayon takbuhan ng ating mga kababayan yung International Criminal Court. Gaya na nangyari sa kasalukuyan. Makakatulong rin yung pagbalik natin or pagsali natin sa ICC, makakatulong din ito sa pag-ayos ng imahe ng ating bansa. Okay? Pagprotekta sa ating mga kababayan at pagpapakita na hindi natin pinapayagan yung impunity o walang pananagutan, di ba? So it sends a strong message against impunity. It responds to the public sentiment. 57% ang gustong bumalik. And it aligns us to this whole belief, this whole regime of human rights protection na importante in rebuilding our credibility as
a nation among nations who want to be part of a system, no, of protecting rights, fighting impunity, and building stronger systems of justice, di ba? Pag sumali tayo ulit dito, it's not just about the Duterte issue, it's the broader issue of human rights protection and the rule of law. So yung panawagan namin sa OCTA, sana i-consider ng president, kasi ang first step talaga yung presidente sa start eh. Tapos I think it will have to go to the Senate again para ma-ratify itong treaty na to. So yung statement na to, yung basic data that comes out from our kababayans is, yes, we should consider rejoining the ICC. And I already said na ito yung mga advantages, ito yung mga reasons. And I think it should be part of the SONA of the president forthcoming. Kasi siyang nag-articulate balik ba tayo? So I think there's so many advantages to coming back, no? Becoming part of the Rome Statute again and becoming a member of the International Criminal Court. Okay, nako, again, maraming salamat ulit sa time na binigay nyo at maliwanag na explanation po sa ginawa nyong survey, Sir Ranjit Rai ng Octa Research. Mabuhay kayo, sir, at ingat po. Maraming salamat. Inalarma ni Senator-elect Panfilo Lacson ang posibleng pag-dismiss ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte nang hindi pa man nagsisimula ay gusto na raw ibasura ng ilang senador. Narito ang report ni Cherubim Ganaden. Binigyang diin ni Lacson na walang karapatang magsampa ng motion to dismiss ang mga senador dahil sila ang nagsisilbing judge, hindi abogadong nagdepensa. Hinimok niya ang Senado na sundin ang mandato ng konstitusyon, try and decide. Dapat muna raw hayaan ng prosecution na magpresenta ng ebidensya bago gumawa ng desisyon. Iginiit ni Lacson kapag lumagpas ang ebidensya sa threshold ng preponderance of evidence, puboto siyang convict kahit hindi umabot sa beyond reasonable doubt. Ipinaliwanag niyang impeachment trial lang ito, hindi criminal case. Walang kulong, walang multa, pero may tanggalan sa pwesto. Kinuligsa rin ni Lacson ang ideyang ang presiding officer lang ang magtatakda ng direksyon ng impeachment court. Sinabi niyang dapat gumana ang majority rule at hindi pwedeng diktahan ng iisang tao ang buong proseso. Binalaan niya ang Senado. Kung ibabasura ang kaso kahit wala pang trial, pinabastos nito ang saligang batas at ang mandato ng Kongreso. Cherubim Ganaden, umaarangkada sa pagbabalita. Imbes na ipaliwanag ang mga alegasyon, pagsalungat at teknikalidad lang ang isinukli ng kampo ni Vice President Sara Duterte. Yan ang pasaring ng House Prosecution Panel sa kasagutan ng bise sa kasong impeachment. Narito ang ulat ni Angela Babad. We have no official... Pinuna ng House Prosecution Panel ang kasagutan ni Vice President Sara Duterte sa kasong impeachment. Tila general denial lang daw ito na walang maayos na paliwanag sa mga akusasyon. Git ng prosecutors, iniiwasan umano ni Duterte ang mga issue. Sa halip na sagutin ang nilalaman ng articles of impeachment, tinututukan nito ang mga technicalities. Hanggang ngayon, hindi pa rin ipapaliwanag ang issue sa umano'y peking beneficiaries ng confidential funds at ang paggamit nito ng mga security personnel na hindi naman dapat ang naghawak. Dagdag ng prosecution, lumalabas na parang wag the dog strategy ang ginagawa ng kampo ni Duterte. Iniiwas ang publiko sa aktual na issue sa pamamagitan ng pag-iingay sa mga usapin na hindi naman dapat ang punto ng impeachment. Kabilang din sa mga kinontra ng prosecution ang aligasyong double jeopardy o one-year bar. Sabi nila, walang basihan ng argumentong ito at itinuring nilang forum shopping ang ginawa ng Vice President. Nananawagan ng prosecution sa Senado na ituloy ang impeachment trial at hindi isang tabi ang mga ebidensya na umano'y magpapatunay sa kasalanan ni Duterte. Kung sakaling hindi ituloy ang trial, bukas ang House panel na dalhin ng usapin sa Korte Suprema. Ngunit umaasa sila na magsisilbi pa rin ng Senado bilang impeachment court alinsunod sa saligang batas. Angela Babad, umaarangkada sa pagbabalita. Sa aming pagbabalik, presyo ng petrolyo may rollback bukas at 4 na oil companies magbibigay ng piso kada litrong discount sa mga tsuper. Marami pang mainit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita.
Magbibigay ng pisyong diskwento ang 4 na kumpanya ng langis sa mga driver ng Public Utility Vehicles o PUV. Ayon kay Department of Energy Secretary Sharon Garin, nakausap na niya ang Petron, Shell, Caltex at Clean Fuel kaugnay nito. Bukod sa piso kada litrong bawas, maglalabas din ng iba't ibang promo ang mga nasabing kumpanya para makabawas sa gastusin ng mga PUV driver. Nitong June 24, nagtaas ng 1 peso and 75 centavos kada litro ng gasolina. 2 pesos and 60 centavos naman ang dagdag sa kada litro ng diesel, habang 2 pesos and 40 centavos naman sa kada litro ng kerosene at muling nadagdagan nitong June 26. Bukas, July 1 naman, inaasang magkakaroon ng oil price rollback. Bukas, sa wakas, rollback na ang nag-aabang sa mga motorista. 4 na piso hanggang 5 piso ang naging aumento, pero ang bawas presyo bukas wala pa sa kalahati. Sapat na ba ito o kulang pa? Usapang dagdag, bawas, ano kaya ang masasabi ng ating mga tsuper? Hindi sapat ang binigay nilang discount dahil napakalaki ng tinaas nila. Kulang na kulang sa pangkabuhayan namin. Pwede na rin siguro kaysa taas ng taas. Kailangan talaga bumaba para malaking tulong para sa amin itong mga nagtatricycle driver. Aba, siyempre hindi. Dahil ang mahal ng gas. Grabe, dating nag-1,000 lang ako ng gas. Ngayon, 1,500 na. Hindi masyadong ramdam yun kasi piso lang siya. Kung magsunod din na rollback, halimbawa, sunod na araw, rollback na naman. O, pwede siguro, pero kung piso lang yung rollback, kaya magkano yung tinas niya? Hindi sapat yan eh. Baliwala yun. Kasi ang piso ngayon parang 5 centavos na lang yun. Hindi mo mararamdaman yun. Sa tingin ko, hindi po sapat eh. Kasi parang wala rin nangyayari. Unang-una, dapat malaki yan ang rollback kasi malaking tinaas nila eh. Maraming pamilya ng mga biktima ng extrajudicial killings ang posibleng madismaya sa ilalabas sa charge sheet laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Ayon kay Attorney Cristina Conti, Assistant to Counsel sa ICC, limitado ang sakop ng kaso at maraming pinaslang matapos ang taong 2020 ang posibleng hindi maisama sa opisyal na mga paratang. Iniulat din ni Conti na dumarami ang kaso ng harassment laban sa mga pamilya ng mga biktima, habang lalo umanong nagiging mapanganib ang pagkikita sa mga komunidad. Tinawag pa niya ni si Duterte na one-man troll farm dahil sa impluwensya nito online na anilay sinusuportahan ng mga vloggers, influencers at mga anonymous accounts na nananakot sa mga nagsasalita. Maraming pamilya ng mga biktima ng EJK ang posible umanong hindi maisama sa ICC charge sheet laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. At para linawin ang isyong ito, makakasama natin ngayon si Attorney Cristina Conti, Assistant to Counsel sa ICC. Magandang gabi po sa inyo, Attorney Conti. Magandang gabi. Attorney, unang tanong po, ano ang eksakto bang nilalaman ng isang charge sheet na ito na maaaring ilabas ng ICC at bakit po maraming biktima ng EJK ang hindi raw maisasama rito? Unang-una, ang charge sheet, malamang sa malamang, ang laman ay crimes against humanity in the acts of murder. So ito yung tinatawag nga natin na extrajudicial killings lang. Kaya ako ine-emphasize yun dahil pag sinabing natokang o sa war on drugs, may nahuli, may inaresto, merong pinaratangan ng gawa-gawang kaso, merong sinona sa bahay at iba pa na mga human rights violations. Labas na sila sa saklaw. And then, dito sa ICC case, dahil limitado tayo sa punto ng membership natin sa ICC, ang mga patayan lang in relation to the war on drugs sa pagitan ng November 1, 2011 at March 16, 2019, panahon na miyembro tayo ng ICC, ang masasaklaw kung sakasakali ng kaso. So, paano yung DDS killings na simula pa 1980s daw, nagsimula? Paano yung after 2019, the next three years yun the second half of the Duterte administration, labas doon sa saklaw ng investigasyon ng ICC. So, bakit ganon? Sorry, Okay bakit lang. kulang?
Bakit hindi maisasama yung before and after nung member tayo ng ICC? Kasi yung jurisdiction ng ICC, ayon sa pagkakatakda nung kanyang Rome Statute, nung kanyang batas, ay masasaklaw ka kung member ka. Kung nakapirma ka, malinaw yung, kumbaga, pag-agree mo na part ka niyan. Naging member lang tayo 2011. Yes. So, umexit tayo 2019. Kaya yung iba doon, kahit nakabahagi ng, kumbaga, modus operandi, kabahagi ng pangkalahatang war on drugs, unfortunately, ay, kumbaga, hindi mako-consider. Pero, sabi namin, of course, impossible na i-discuss yan without them. But in terms of participation, paumanhin po, pero yung hindi mapasok dun sa saklaw ay hindi makikilala bilang victims of the case. So, ipaghiwalay natin yung biktima ako pero posible pong hindi kayo matawag na victims of the case. Ganun. Pero biktima pa rin naman. Pero paano makaka-affect yan doon sa overall case na laban kay dating Pangulo? Hihina ba? Kasi bababa yung numbers Or hindi pa rin? Kasi isa lang or dalawa. Sabi niyo One nga is too many pa rin yun, di ba? Yeah. Kahit konti lang. Walang epekto siya legally. In the sense that the case, kumbaga, as built up by the prosecution, will be won on the merits even of lesser number of killings. Pero yung syempre, mas doon pa kami sa biktima mismo na parang sasabihin nila, ba't hindi kami kasama dyan? Biktima kami. May ibang mga paraan para siguro panindigan natin yung hustisya po para sa inyo. At yung sabi naman sa kabilang banda ng iba, kung maipanalo nyo yan, parang nanalo na rin kami. Oo. Kasi parang, yun nga, at least na ipaliwanag nyo ng mabuti sa kanila. How are they taking this explanation na hindi nga sila maisasama dun sa charge sheet? And then, kumbaga, ano man ang magiging resulta, makikisama na lang sila. Even if hindi directly, it's not their story. Medyo masakit. Kasi parang, sinasabi nyo bang hindi ako biktima? Yes. Parang, it is diminishing their victimization. It is diminishing their story. It is diminishing their presence. Parang, hindi kami kikilalanin. Katulad nga nung isang nanay na namatayan ng 4 na anak sa war on drugs sa Davao. Kaso yung pagkamatay nila, 2005, 2007, 2009. So, si nanay ay hindi talaga, kumbaga, pasok or hindi swak doon sa scope of investigation and of the case sa ICC. Tapos ito din yung isang paliwanag namin, edi agam-agam na sila na parang, naku, paano yan? Yung iba naman, dahil sa paliwanag din, na pwede din mas lumiit pa. Kasi depende sa prosecution kung anong kaya nilang patunayan. At posibleng lumiit ito sa 3 bagay. Una, yung period. Maaaring sabihin ng prosecution, ang kaya lang namin patunayan ay hanggang 2018. 2016 to 2018. Wala na yung 2019. Kasi yun lang yung panahon na si Bato de la Rosa ay chief of police. Parang ganon. Pwede din nilang liitan yung scope. Depende sa lugar. So, geographic scope. Sa Davao na lang ang aming patutunayan. At saka sa Metro Manila, paano yung namatay na iba? Depende kasi yan kung paano mo ipapaliwanag yung patayan nationwide. Kung gaano kalawak. Lahat ba yan ay konektado doon sa sinasabi nilang teorya na ito ay yung Davao Death Squad taken from, kumbaga may Davao modus operandi made nationwide. Pero attorney, curious lang ako kasi baka eventually baka doon maka-apekto, no? Pero sa ICC ba, pagkakulong lang ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, ang pwede dyan? O may pwede din bang danyos na i-discuss dyan? Kasi baka doon maging problema. Kung hindi ka na isama at nabigyan ng may danyos bang pag-uusapan dito? Tama. At yan ay very sensitive kasi parang pag nabanggit... Sabi ko baka doon dahil hindi ka participant dun sa kaso, posibleng hindi ka makilala. Kung hindi ka victim of the case, edi wala ka rin karapatan dun sa danyos. Pero palagay naman namin, yung konsepto ng danyos ay umuunlad na rin sa international law especially. Hindi na lang ito usapin ng, ito, 10,000 para sa'yo, o individual reparations, kundi collective reparations. Kaya yung mga nanay po namin ngayon, ang pag-iisip na nila, kumbaga, sa sistema mukhang may ilang matatanggal o malalaglag, ang na nila, ganito ang danyos natin, pangkabuhayan showcase.
para sa community. Scholarships para sa mga anak ng naulila. Community centers para doon pupunta yung mga kabataan para kumbaga mawala sila doon sa drug trade. So, ganung klaseng reparations ang iniisip ngayon kaysa sa yung paisa-isa kayo na makakakuha, sabihin na natin, ng kung magkano man, pang ilang araw lang yan, or pang ilang buwan. Kailangan pang long-term na repair ng buhay ang maibigay sa mga biktima. Ayun, mas maganda nga po yung ganyan. Sana magkasundo-sundo sila, ha? Baka yung iba dyan, well, hindi naman po sa baka, paano, hindi pumayag. Paano pag ganon? Or Actually, cooperative naman ba? Cooperative, buti nga. Sana wag maging rason ng division yan, di ba? Yun nga. Pero syempre, may tampu-tampuhan. Oo, yun. Sabi nga nung iba, actually alam nyo, magkakamag-anak tayong lahat. Pero ito lang, malayong pinsang ko yan. Pero at the end of the day, magkakamag-anak pa rin. Pare-pareho tayo ng nararamdaman, pare-pareho tayo ng tinutukoy na naging kasalanan. Oo, at nabanggit nyo rin na may tumitinding harassment at panganib sa mga komunidad ng mga biktimang ito. At may aktibong tulong ba or intervention na ginagawa po para sa kanila to ensure their safety at hindi po sila matakot? Ongoing naman ito na, sabi namin, na harassment threat at ang ngayon tumindi dahil ang akala nila lahat ng biktima ay witness. At ang lahat ng witness ay biktima. Sabi namin, na kapag umatras ang biktima or umatras ang witness ay walang kaso. Linawin namin, hindi po ganyan. Okay. At kahit na lapitan niyo yung mga biktima at sabihin, umatras na kayo, huwag kayong magreklamo, tuloy pa rin ang kaso sa ICC. Unfortunately. At itong mga witnesses na ito ay maaring dating pulis na bumaliktad o gustong magkwento ng ano ba talagang nangyari. At kung sino pa mang may alam tungkol dito sa nangyari. So hindi lang yung biktima talaga na pinatay po, no? Or napatay nila during that time. And attorney, italong ko lang doon sa yung appeal. Are we expecting anytime soon na lalabas na yung appeal about doon sa interim release? Ako, oo. Sabi ko nga, baka this week or next week. Dahil urgent itong pagkaka-classify dito sa request na ito. May isa na lang tayong hindi pa naririnig na party. Ito yung receiving state. So yung kung sino mang bansa na pumayag daw di umano, hindi pa natin naririnig. Or baka hindi lang natin nababasa pa. Pero pag pumasok na yon, madaling, kayang-kaya na nilang pagpasyahan ito nung pre-trial chamber. Ano kayang bansa yun, ano? May idea ba kayo, attorney? Meron, educated guesses. Meron ding... Europe. Mukhang Europe. Kailangan malapit. Oo, malapit. Paano kung malayo? Historically daw, Belgium tsaka Netherlands din lang yung naging... Belgium, tapos yung Argentina, merong agreement with Pero ang layo din kasi niya, kaya bihira siyang mapakiusapan. Kaya, so baka Belgium. Or doon din. Or baka basta hindi lang siya sa loob ng ICC, di ba? Parang, kumbaga, hotel arrest, house arrest sa labas. Pwede, pero sabi nga namin, labas dun sa bansa. Kasi yung bansa naman, nagiging logistical problem siya. Nightmare siya kung parang ililipat mo, saan mo dadalhin, ma-access ba yan ng ibang tao. Para sa amin, mas importante ding masilip sana, conditions. Kapag nasa labas na siya, saan siya pwedeng pumunta? Sa bahay lang ba? Sa ospital? Pwede ba siyang makipag-usap kahit kanino? Yes. Pwede ba siyang mag-videocon sa kung kani-kanino? Although, meron na siyang commitment na hindi daw siya makikipag-usap ng basta-basta, etc. Mahirap nun. Oo, di ba? Dapat talaga bantay, sarado po yun, 24/7. Sana lumabas na yung result niyang sa ICC na yan. Kasi sobrang anxiety na ng Pinoy sa impeachment and sa ICC na to. Again, Attorney Conti, maraming salamat ulit sa walang sawang pagpasyal sa amin dito sa Arangkada Balita. Attorney Cristina Conti, maraming salamat at mabuhay po kayo. Maraming salamat. Ingat po. Nagsimula nang magbigay ng psychosocial services ang Department of Health sa mga overseas Filipino workers na apektado ng bakbakan ng Israel at Iran. Pinangungunahan ni Health Secretary Ted Herbosa ang unang online counseling para sa mga OFW sa Israel, kasama ang team mula sa Mariveles Mental Health and Wellness General Hospital.
Mahigit 6 na po ang tumanggap ng psychological first aid habang inirefer naman ang iba sa karagdagang mental health services. Kasama ang Department of Migrant Workers at Department of Foreign Affairs, magpapatuloy ang online counseling tuwing 2 linggo ayon sa pangangailangan. Nagbabala ang Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR laban sa mga iligal na offshore gaming websites na gumagamit umano ng kanilang pangalan, logo at peking lisensya. Ayon kay PAGCOR Chair Alejandro Tenco, malinaw na paglabag ito sa batas at isang panganib sa publiko. Mula pa noong December 31, 2024, ipinagbawal na ng Pangulo ang operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators or POGO sa bansa. Para sa opisyal na listahan ng lehitimong gaming operators, bisitahin lamang ang pagcor.ph. The final games have begun. At sa final season ng Global Hit K-Series, nagtipon-tipon ang fans para sa isang pangmalakasang finale parade ng Squid Game. May umaarangkadang showbiz balita, si DJ Mamma Mia. The Squid Game fever is all over Seoul. Mula sa pink guards, recruiters, players in their uniforms, ang iconic na higanting piggy bank, lahat ng elements ng hit series present. Ang bonggang parade na yan sa Seoul at Gwanghwamun Plaza, dinaluhan ng libo-libong fans from all over the world. Pagkatapos ng parade, nag-reunion naman ang ilang cast ng series from all 3 seasons. For 4 years, ipina-experience ng Squid Game ang mga tradisyonal na larong pambata ng Korea. Pero deadly version dahil nga sa malaking papremyo, making the series a cultural phenomenon. Siyempre, present ang mga bida ng Squid Game sa finale event. Magkakasama on stage sina Lee Jung-jae na gumanap bilang si Player 456, Lee Byung-hun bilang ang masked frontman at ang creator ng series na si Wang Dong-yuk. 오랫동안 저 어깨에 지고 살았어서 또 그런 짐을 좀 내려놓을 수 있을 것 같아 좀 홀가분하기도 하고 뭐 만감이 교차하고 있습니다. 그쵸. 이제는 bukod sa mga nakamamatay na laro, syempre, pinakatumatak ang mga karakter ni na Player 456 at Masked Frontman. 이제 시즌 3 촬영까지 이제 다 마쳤는데 기분이 어떠냐고 물어보셔가지고 다 많이들 어떤 현상이 돼버렸는데 그런 작품 안에 함께 이렇게 같이 참여를 할 수 있었다는 게 저한테 굉장히 의미 있고 또 영광스러운 그런 어떤 작품이었던 것 같습니다. Since 2021, isa ang Squid Game sa mga non-English series na talagang pinanood globally. Umabot lang naman sa halos 600 million views ang combined numbers ng Season 1 at 2. Ang third at final season naman ay napapanood pa rin ngayon. Ako po si DJ Mamma Mia ng FM Radio Manila, umaarangkada sa Showbiz Balita. Sa aming pagbabalik, Pinay tennis player na si Alex Ayala mananatiling Pinoy Pride kahit nabigo sa Eastbourne Open. Marami pang mainit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita. Bigo man maiuwi ang panalo sa Eastbourne Open sa United Kingdom, ipinagmamalaki pa rin ng sambayanang Pilipino ang Pinay tennis player na si Alex Ayala ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa kanyang Facebook post, sinabi ni Pangulo na panalo pa rin maituturing ang maging kauna-unahang Pinoy na makapasok sa WTA 250 singles final. Dagdag pa ng Pangulo, patuloy pa rin ipinagmamalaki ng sambayanang Pilipino ang nagawa ni Ayala sa kasaysayan ng sports. Nabigo si Ayala sa WTA Tour Level Finals nang talunin siya ni Maya Joint ng Australia sa kabila ng 4 na championship sa tiebreaker third set. Nagpaabot din ng pagbati si House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Aniya, natalo man si Ayala, nagwagi naman ang tennis player sa puso ng sambayanan. Isang paalala pa rin, aniya, si Ayala
sa hindi matatawarang tibay ng loob at pagiging masigasig ng lahing Pilipino. Dagdag pa ni Romualdez, mananatiling taas noo ang lahing Pilipino dahil sa nagawa ni Ayala. Tinatayang nasa 100,000 tao ang dumagsa sa Sangyaw Parade of Lights 2025 sa Tacloban City. May umaarangkadang balita si FMR News Tacloban correspondent Dan Kirk Requiez. Maagang nagdatingan ang mga tao upang pumuesto sa mga gilid ng kalsada na dadaanan ng parada. Alas 4 pa lang ng hapon kasi ay isinara na ang ilang kalsada ng Tacloban bilang paghahanda sa pagdiriwang. Marami ang nag-abang sa naggagandahan at may ilaw na mga floats, gayon din sa mga dancer na kasali sa Sangyaw Parade of Lights. Nasa mahigit 30 floats ang sumali, maliban pa sa non-competing floats na dumagdag sa kasiyahan. Isa sa mga inaabangang floats ay ang float nila Speaker Martin Romualdez na taong-taong namimigay ng mansanas at ang float ng Tingog Party List, sakay ang kinatawan nitong si Andrew Romualdez at ang float ni Tacloban City Elect Councilor Marty Romualdez. Siyempre, hindi nagpahuli ang float ng ating mga ka-vibes sa 100.7 FM Radio Tacloban kung saan namigay din ng mga regalo ang mga DJ sa mga nanonood ng parada. Taon-taong dinadagsa ang Sangyaw Parade of Lights na bahagi ng pista ng syudad para bigyang pugay ang patron na si Senior Santo Niño de Tacloban. Dan Kirk Requiez, umaarangkada sa pagbabalita. Yan ang mga balitang umarangkada ngayong araw. Ako si Nina Corpus. At ako naman po si Jack Batallones para hindi mahuli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na Arangkada Balita.